Ay, grabe! Hala, walang tubig! Ay, may magagawa na lagi na lang ng tubig. Oo, tayo talaga palukalang kayo. Ano palukalang kayo? Naisip niyo ba ang naisip ko? Ano nga ba ang panukalang proyekto? Marahil naranasan niyo ng gumawa ng feasibility study para sa inyong programa o proyekto sa inyong paaralan. Halos ganoon ang ginagawa ng panukalang proyekto, ngunit ito ay masigit na sistematiko at pinag-aralan. Aha! Sa madaling salita, ang panukalang proyekto ay isang dokumentong naglalaman ng plano upang masolusyonan ang isang suliranin sa komunidad, paaralan o organisasyon. Pero teka, ano nga ba ang paraan ng pagsulat ng panukalang proyekto? Ayon kina Jeremy Miner at Len Miner 2008 sa kanilang aklat na A-Guide to Proposal Planning and Writing sa pagsulat ng panukalang papel, ito ay magkataglay ng tatlong mahalagang bahagi. At ito ang mga sumusunod. A. Pagsulat ng panimula ng panukalang proyekto. Letter B. Pagsulat ng katawan ng panukalang proyekto. At letter C. Paglalahad ng benepisyo ng proyekto at mga pagkikinabang. Una, panimula. Dito inilalahad ang mga suliranin at pangangailangan. Bukod pa rito, dito rin ipapaliwanag kung bakit kailangan isagawa ang proyekto. Ito ay binubuo ng tatlong parte. Mga plano ng dapat gawin at ang plano. Sa layunin, dapat ito ay dapat specific, I, immediate, and measurable, P, practical, L, logical, at E, evaluable. Ay ang plano ng dapat gawin. Dito ay nagkakaloob ang mga hakbang o gawain na schedule sa panukalang proyekto. Sa ay ang budget. Dito nagkakaloob sa budget. Dito nagpapaloob ang talaan ng mga sa ay ang proyekto na isinasal.